we were taking content from the Philippines and showing it across Canada on the channel. And napapalaban si Anjo mag-English. then we decided. Good morning. You know, because it has 24 hours, right? Yeah. So may umi-interview kay we Anjo. decided to do local shows. So from there, so it was ibang klase. Started. So meron ulit tayong live stream ng immigration at iba pa. Ngayon naman, meron tayong guest na mag-zoom in sa kanila. So, ang ibig sabihin nun, mas maraming technical bla bla na mangyayari. Kasi, kailangan marinig nila sa stage yung kausap nila. Usually, ito yung pinakamaraming setup sa amin, yung Immigration 101. Kasi, ang nangyayari, nagla-live tayo sa Facebook, nagla-live tayo sa YouTube. Tapos, syempre, nire-record din natin yan para sa TV. And, you know, ngayon, naka-open ako ng mga windows dito, dalawang computer na ginamit namin para sa Facebook lang tsaka sa YouTube. Kasi nga, ini-entertain natin yung mga questions ng mga viewers. And, meron din tayong monitor doon para makita nila attorney yung mga interactions sa YouTube tsaka sa Facebook. Sa marami ng mga nagtanong ng kaso, yung mga ibang nanonood dito na nila dinadala kahit hindi related sa pinag-uusapan ng lawyer, parang binibring up nila. So ang sa akin yung I guess yung mga questions kung paano talaga mapatagal. Marami kung paano mapatagal yung stay nila dito sa Canada. So maraming questions kasi marami ring changes sa sa immigration dito sa Canada. Kaya yun yung mga common na tanong. Hindi siya solid na yun at yun, pero common theme kung paano talaga tumagal. Nagdala si attorney tsaka si Ate Jean ng free food. So, ayun, dahil weekly nga ito nangyayari, Weekly rin magpapadala? Ay, hindi, joke. Hindi, oh. hindi. May dumpling, siomai. Tapos ano to, Kuya Anjo? Parang ano siya pork ribs. Pero ang switcher, puro mantika na. Uy, sinasanitize ko to every after I eat. Dito, itong area na to. Itong episode na to, meron tayong ka-zoom from the Philippines, si Attorney Ronald Lara. So, siya is French speaker siya. Not French speaker, French teacher sa Philippines. So, tingnan natin kung ano yung pwede niya may offer sa atin dito. Topic daw sa ICC? Hindi IRCC. So, sa mga kababayan natin na interested na matuto sa lengguaheng French, ito na yon. Ito na yung episode na. Merci beaucoup. Contrela. Bonjour. Le poulet? Oui. Le parler anglais? Oui, ano. Ano I love you? Hindi, Je t'aime. Si Jaime. Mahal kita, Jaime. Jaime! Hindi ko alam ano ba? Jete! So, yun. Ito na yata ang aking Uber Eats. Ito rin isang to, Buy one, take one. Nag-ask kung Hello? hati kami sa lunch. Kasi meron siyang nakita sa Lazis na buy one, take one for free. Tama ba, Bogo? Tapos sabi niya, sige, hati tayo. So, naghati kami dalawa. So, $16 na siya for 2 meal. So, tig $8 kami. So, plus tip, $4. So, $2 each. So, $10 each. Pwede mayroon naman ipakita. Ano? Sige. Follow me, follow me. No food or drink beyond this point. Hindi na nasusunod yan, Kuya.
mga times na hindi talaga tayo nagkakaroon ng break. So, ito lang yung chance natin na, tinama, meron pa. Uber One, buy one, take one, Laziz, chicken on the rocks. Kuya, kain! Hindi kasi kanina, nag-isip tayo ng mga yung informative pieces na ginagawa natin, na reels, na pag humahaba nilalagay din natin sa Facebook. So, may mga heat warnings kasi ngayon sa Pilipinas. The temperature reaches 41, 42. May category sa Pilipinas na pag 42 na yung temperature, imagine 42 degrees Celsius. Pag umabot na sa ganon hanggang 50 or 50 something, they have a range when Pag-asa calls it dangerous. Yun. So yun. So may mga warnings lately. So naisip ko gagawa natin ng konting piece yun because people here, of course, they have relatives in the Philippines, yung mga Pilipino dito, na parang nag-worry sila kung ano nangyayari doon or kung ano mga sitwasyon sa Pilipinas, di ba? So we still make those pieces. Tama-tama naman, dito sa Canada, we're transitioning from winter to spring. Tapos may heat warning sa Pilipinas. So, naisip ko, gawa natin ng piece. Tapos, tama-tama, tomorrow pala, kasi it's March 19 now, March 20 is officially spring in Canada. So, ngayon, papunta tayo sa isang park kung saan doon natin isushoot kesa sa studio. First of all, may mga ibang nagsushoot sa studio ngayon. May Immigration 101, tapos afternoon, may isa pang shoot mamaya. So, sa labas na tayo. And we wanna take advantage of the beautiful weather to shoot outside. Minsan kasi yung creative juices mo nag-flow din pag lumalabas ka. Mas lagi lang tayo, di ba, pag nasa desk ka na matagal. And we need creative ideas. Kaya ito, lakwatsa is also good for us once in a while. So, meron tayong gagawing reel ngayon tungkol sa weather. Weather sa Pilipinas. So, sakto mayroong changing of weather ngayon kasi parang spring na. Meron din tayong story sa Pilipinas about weather. Pero wag kayong papaloko. Spring tomorrow? Hindi. I don't think so. Para sa opinion ko, bilang isang Filipino-Canadian na matagal na dito sa Canada, hindi pa ito ang tapos ng winter. Meron pang isang snow. I predict na meron pang isang winter storm. So, huwag muna kayo magpalit ng winter tires. Huwag muna itago ang mga jacket. Next week or in the next 2 weeks, magiging minus 10. So ngayon, pinaplano ko naman kung ano yung mga movies na gusto kong pag-usapan doon sa Screen and Spoiler. If you guys notice, yun yung mga pelikula na kinalakihan ko karamihan doon. At kasi yun yung time na, you know, nasa may VHS ka or Betamax or nanghiram ka ng VHS ng kapitbahay mo para lang mapanood. So there's no such thing as paulit-ulit na naka-streaming platform. So I think mas nag-hold on to ako sa mga pelikula na naging paborito ko at mas naging impactful siya sa akin dahil dun sa inconvenience of not being able to get those movies as easily as one can get. I think ngayon parang minamadali yung storyline saka sumusobra na masyado yung effect. So may nawawala in terms of storytelling. Kasi ngayon syempre pag blockbuster, ibig sabihin may kasamang special effects na yun. Sobrang bongga-bongga, which is, you know, very impressive. Pero may nawawala na mga maliliit na details na it would still have been there kung wala tayong ability na ganun kagaling yung AI, CGI abilities ng mga editors, kumbaga. Ang ating lugar sa cosmos. In the end, kung meron talaga kayong gusto na mga pelikula, kung lalabas siya talaga sa how do you say that? Sa movie theater, i-prioritize nyong gawin yung experience na yun. Kasi mas talagang malakas yung epekto sa inyo.
Tapos santayin nyo na lang na maging available din siya sa streaming platform. Kaya ang dami ngayong mga pelikula sinasabi, only on IMAX or only in theaters, there's a reason for that. I mean, of course, kikita yung mga kumpanya, but at the same time, yun yung talaga pinaka-magical part of movie watching is to experience it with a crowd of people in the big theaters. Parang ayokong puntahan yung horror side. I used to be able to watch horror flicks, pero since naging nanay ako, bigla ako naging duwag. So I want to get over my fear. I don't even know where it came from. Maybe, you know, being protective and all of that. So baka mag-binge watch uli ako ng mga favorite horror films ko, tapos yun ang i-review ko sa susunod naming taping. Pinaka-importante sa outdoor is yung araw, lalo na ngayon maaraw. Huwag kayong mag-shoot na yung nasa likod is yung araw kasi against the light, di ba? Pag sa window, parang ganun, against the light. Make sure na yung subject nyo is katapat yung yung araw. Ang problema lang doon pag masyadong malakas yung araw, yung mata nung yung subject nyo parang hindi nila kaya. So ngayon, ang ginagawa natin, nasa lilim tayo. So, pag may ganitong maraming puno, take advantage yung nasa lilim na lang kayo. Kasi mas maganda yun eh, parang hindi masyadong harsh yung lighting. Gumagawa ng reel ng better movement, yung new show na kailan mo ito lalabas. That's why the pain keeps coming back. So when that keeps happening, that becomes a chronic pain. So the pain doesn't go away, it just keeps going into that cycle of chronic pain. Lahat ng show natin, ganito naman ginagawa natin. Siyempre, ang na-develop natin is i-film mo siya according sa kung paano mo na rin siya i-edit eh. So isasama mo na rin, isipin mo na rin kung ano magiging itsura niya sa reel. Mahirap pagkasyahin sa 1:30 minsan, lalo na pag sobrang ganda nung sinasabi. E minsan kapag meron kang guest or hindi ikaw yung hindi sarili mo yung finifilm mo, yung sasabihin nila is minsan hindi mo na makokontrol eh. Kasi kung ikaw lang yun, isipin mo na pupunta sa reel, tapos pwede kong eksian yung thought na ganito or pwede mo pagsama-samahin. Pero hindi mo control minsan yung sasabihin kapag meron kang mga guest. So that's one. Yung challenge na pagkasyahin minsan sa 1:30, yung mga magagandang content. The old way of thinking would be using ice. Now, this is a debate because a lot of people tell you the first thing when you bump into something, it's best to elevate, it's the best thing to ice because that's going to help decrease the inflammation. So, ang challenge naman pagdating sa pag-scale, for example, lalo na kapag hindi ako yung nag-film ng ine-edit ko, minsan, for example, dito may film ko na gumagalaw-galaw ka, parang ganito. So, talking head siya, interview, pero bigla siyang nag-zoom in or gumagalaw. Yan ang hirap i-scale sa mga reel. Kasi kung ako yung gumagawa, usually, iayuhanan ko na lang siya ng ganyan para mas madali siyang i-edit sa reel. Or, i-composition ko siya nang hindi masyadong zoomed in para pag ginawa mo siyang vertical, hindi masyadong zoom in sa mukha ng tao na yun. So, usually mga ganito, yung gumagalaw-galaw. Yan. Yun lang naman. Besides dun sa pagkasya sa 1:30 ng mga sinasabi ng guest. Yeah.